Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mas maluwag na ho ang daloy ng trapiko sa ilang kalsada ang naranasan sa unang araw ho ng muling pagpapatupad ng truck ban sa Metro Manila. Pero pagsapit ng alas 10 ng umaga kung kailan pwede na muling bumiyahe ang mga truck, nagsikip na naman ang trapiko sa pier. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Rafi, Connie, nandito ako sa pinagmumulan at pinupuntahan ng lahat ng malalaking truck dito sa Kalakhang, Maynila, ang port area sa Manila. At alam nga natin na ngayong araw na ito ay pinapatupad ang pagbabalik muli ng Metro-wide truck ban. At kanina sa aking ulat sa News to Go, maganda-ganda pa yung balita ko dahil talaga mararamdaman mo yung epekto ng truck ban. Dahil ang 6 a.m. hanggang 10 a.m. na rush hour in the morning, ay talaga ipinakita namang maluwag itong arte na ito hanggang sa P. Burgos, palikod doon, mula sa Manila Hotel hanggang sa San Marcelino, yung Ayala Boulevard. Ang mga tinutukoy ko, ito yung mga major roads sa lungsod ng Maynila kung saan ako tumutok. Pero pagtungtong naman, Rafi, Connie, ng alas 10 nung malift na ang truck ban ay sabay-sabay na nagsipaglabasan ng mga truck sa iba't ibang gate ng port area rito sa Maynila. Kaya ang tukod ng traffic na Usad Pagong ay talagang mula rito sa R10 hanggang na umibabaw na yan sa Delpan Bridge, sa may Anda Circle hanggang sa Bonifacio Drive, bago pa makaliko ng P. Burgos ay nandun na lahat ng truck. Therefore, ang traffic ay nandun na rin hanggang makalikuyan, makakanan sa San Marcelino, papunta yan ng Quirino at hanggang sa SLEX, yung mga truck papunta sa mga probinsya sa South. At nadamay na rin nung isa pang major road ng Maynila, ang Ayala Boulevard, nung malift na yung truck ban. Kaya ang obserbasyon dyan ay Rafi, Connie, parang minove mo lang yung rush hour. Dahil paglabas sa mga truck ay bumalik sa normal ang masikip na traffic sa Kalakhang, Maynila na maglabasan ng mga truck. Connie? Yes, Mark. Rafi. Oo. Nakikita naman natin talaga na parang wala na ngang oras Kumbaga, kanya-kanya na lang ng diskarte ang ating mga kababayan. Diyan ba sa Maynila? Kasi nabanggit mo nga, di ba kanina, na may window, of course, na wala yung mga truck doon ang mas okay. Pero nung naglabasan, traffic na naman. So, ano yung nakikita natin na doon sa mga side streets naman? Meron ba tayong nakitang ginhawa man lang, at least doon sa mga areas na yon? Kami, para makawala kami rito kasi pagkatapos malift ang truck ban ng 10 a.m., kailangan naming balikan yung mga major roads sa Maynila para tingnan kung ano naman nag-eepekto nung maglabasan na yung mga truck. Makakapasok ka sa mga inner road dito sa port area, yung Tayuman, papunta ng Divisoria, area na yan. Ang problema dyan, yung matagal ng problema, Connie, yung mga nagdo-double park, pedicab, jeep, kung saan sila gustong pumarada, nandyan. At nag-compound pa ng problema dyan yung mga private vehicles na iniiwasan tong R10 hanggang sa Bonifacio Drive. Na alam naman nating pinaghaharian niya na malalaking truck mula sa port area. So masikip pa rin. Ang suma total niyan, masikip pa rin. Pinagsama-sama mong volume yan ng sasakyan, ng truck mula sa port area at ang kawalan ng disiplina. Connie, ng maraming mga bumabiyahe rito. Meron niyang kung saan sila mag-terminal ng gusto nila ng pedicab sa mga inner roads ay nagpapasikip din ng daan, Connie. Naramdaman lamang yung gaan niyang kanina dahil maraming private vehicles ang dumaan sa major roads sa dinadaanan ng mga truck dahil wala nga yung truck. Kaya lang paglabas sa mga truck, ganun na uli. Maglalak na uli ang both major roads at ang mga inner roads ng Kamaynilaan nitong lungsod ng Maynila, Connie. Mark, si Rafi to, no? Paano ba yung proseso nung pagdaan ng mga truck dyan? Meron ba silang truck lane? Kasi obserbasyon ng marami dito sa may C5, makikita mo na sa iisang linya lamang sila. So medyo maayos yung pag-usad ng mga truck. Dyan ba, Mark, meron silang truck lane? Rafi, pasensya ka na nga kasi bumigay yung override ko. Pwede ba? Ay, bumigay na naman. Pakiulit mo nga yung tanong mo. Okay, Mark, narinig mo na ba ako? Nitong override Mark, ang observation kasi sa may C5, maayos yung truck lane. At talaga nasa iisang linya lamang sila. So alam ng mga private vehicles kung saan sila pupwesto. Diyan ba sa yung kinaroroonan, merong truck lane para hindi na talaga, kumbaga, sanga-sanga yung pagsingit ng mga private vehicles dun sa mga truck, Mark? Nako, wala. Kung ang pinag-uusapan natin yung likuran ko, yung R10, both direction yan, wala yan. Sama-sama na dyan. Ang private vehicles, taxi, jeep at malalaking truck,
dahil talagang puno yung arte na yan hanggang sa may Delpan Bridge, papunta na Anda Circle, magkakasama na yan, sali-salibat na yan. But of course, dapat may one lane yan na policy. Pero talagang yan sama-sama na dahil wala ka namang pipiliin dyan. Yan may 4 na lane lamang itong at least yung papunta ng south. At yung north na wala naman truck ban, Rafi, mula dito sa port area, padire-diretso yan ng Arten hanggang Caloocan, talagang truck ang laman ng kalye na yan na papunta naman sa mga probinsya naman ng norte. At ganun din sa papunta ng south, pagka wala ng truck ban, halo-halo na yan, Rafi, kaya masikip. Kaya kung ikaw private vehicle ka na medyo kabisado mo yung mga inner roads, smaller roads ng Maynila, pupunta ka ng papuntang Tayuman, Divisoria, magpapaikot-ikot ka doon, magbabaka sakali ka doon. Pero hindi rin yung garantiya na magiging magaan ang biyahe mo dahil nga sa sinasabi ko kay Connie kanina na doon naman, halo-halo naman na ang mga jeep, ang mga pedicab na iyong susuungin pagka ikaw ay nag-inner road, Rafi. So meron ka bang nababalitang kailangan gawing improvement dito? Dahil syempre hindi naman po pwedeng ganyan na lamang. Kung sa C5 ay maayos, dyan siguro naman po pwedeng magaya yung ginagawa nila sa C5, Mark. Improvement siguro ay sundin yung one lane policy ng mga truck. Pero alam mo kahit pa realidad no, sa dami lang talaga at sa kapal ng mga truck na lumalabas sa mga pier, lalo na nga't nagkaroon ka pa ng truck ban. Kaya pag lift ng truck ban ay talagang lahat yan nagmamadaling makalabas at para makabiyahe, ay talagang napupuno yung R10 at ang Bonifacio Drive. Isang napaka-importante sana ng solusyon ay disiplina. Yung lagi nang dinidiscuss sa media na dapat walang paparada, walang magdo-double park sa mga bangketa, walang mga pila ng jeep, ng mga pedicab na nagte-terminal kung saan kanto nila gusto, yung mga ganon para lumuwag yung inner roads at magkaroon naman ng alternative route. Yung mga private vehicles na ayaw dumikit at makipagsabayan sa truck sa R10 at sa truck route ng gagaling dito sa port area papunta ng probinsya ng South. Mark, may mga nanghuhuli ba? Sa Connie. mga oras na to o kanina pa? Meron bang mga nakita kang mga pulis na nakaantabay para manghuli? Meron kung sa meron, Connie, pero alam mo, sa tagal namin tumatambay dito, dumadaan dito, mga nakamotor, wala ngang helmet, bumabalandra, nagbababa ng sakay kung saan nila gusto, mga truck na wala sa tama nilang lane. Alam mo, parang kulang Kung makikita mo yung kada kanto na may isa o dalawang pulis, merong ilang pira-pirasong MMDA na makikita ka sa kanto, especially dun sa palikunan P. Burgos, sa dami rin ng sasakyan, sa dami ng violations, sa dami ng kailangan mo hulihin, parang hindi nagwo-work So parang siguro panawagan din mismo sa mga motorista, sa lahat na kailangan ng kooperasyon para magkatulong-tulong na lang kasi ang hirap na mahulihin mo lahat. Alam mo, actually, Connie, pag may isa kang hinuli ritong truck, tutukod na, lalo nang maglalak, lalo nang hindi aandar ang trapiko. Dahil isa-stop mo ang truck, saan mo patatabihin yon para i-apprehend mo? Wala ka namang pagtatabihan nun So nandun din kayo sa gitna, hindi na kayo uusad pare-pareho. Mumurahin ka na ng mga sasakyan sa likuran mo dahil sasabihin abala ka. May mga ganyang komplikasyon ba? Na talagang realidad sa syudad na sadyang maliit ang mga kalye para sa dami ng volume ng sasakyan. Yan, ang dapat talaga yung magtulong-tulong, kasi kawawa nga rin naman talaga yung mga humuhuli, dahil kumbaga parang hindi rin nila alam kung huhulihin nila, tapos sa pag hinuli nila, lalo pang makakasagabal doon sa trapiko. Mark, meron ka pa bang gusto pang maidagdag na iba pang mga pwedeng alternative route siguro, Kasi sabi mo kahit saan tayo ngayon na parang wala talagang solusyon, na nakikita tayo ngayon, na nakikita pang matagalan. Alam mo, ang akin lamang nabaybay kasi ay lungsod ng Maynila. I don't know, Connie, kung if it's wise na magre-recommenda ako ng mga alternative routes dahil nga kagaya ng sinabi ko, sablay din naman, na traffic din naman kami.
So talagang, o sige, kung ayaw mo lang talagang dumaan ng Arte, ng Bonifacio Drive, ng P. Burgos, San Marcelino, mag-inner road ka, kung mula ka dito sa Tondo area, dito sa port area na ito, magtayuman ka, Divisoria ka, pero matraffic din naman eh. Baka mamaya masisi pa ako eh. Pagka ako'y nag-rekomenda, tapos hindi naman din pala heaven ang magiging biyahe. So, good luck na lang. Ang aking ma-advise na lang haba-habaan yung pasensya nyo. Hanggang dun lang ang pwede natin gawin sa ngayon siguro, Connie. Yon, Mark. Maraming salamat at nabigyan mo kami ng update at nagabayan kahit paano no, sa iyong makakaya dyan sa lugar na yan, dun sa mga motoristang Sa makakaya. napapadpad dyan. Diba? Maraming salamat, Mark Salazar.